Ito ay isa sa pinaka-nagustuhan kong hotel. Ito ay ang Capsule Hotel at napakalapit lang sa mga tourist spots sa Osaka, pero hindi ito sa Osaka, center ng Osaka. Sa Namba Dotonbori. So, sobrang lapit lang. And ito naman, galing naman ako nito sa room ko para i-check yung bed ko, and lalabas ako, and hindi ka basta-basta makakapasok dito nang walang ID kasi sa lobby, pag outsider, sa lobby lang. Yung lobby pala nila or front desk ay nasa 5th floor. Tapos yung 3rd to 4th floor is woman's room, and 6th to 7th floor is men's room. Nasa 3rd floor pala ako, so paakyat ako sa 5th floor para kitain ko si Kayo para kunin yung bag kasi nasa kanya yung bag, and isang bag lang yung dala namin para pag nagbiyahe kami, isang bag lang yung dala namin para hindi mabigat. And one night lang kami nagstay dito, so hindi ganoon katagalan, hindi na kailangan na marami kaming damit na dadalhin, lalo na kapag winter. So kung paiba-iba ng damit kami ng gagamitin, susuotin, mas marami kaming dadalhin at mas mabigat. So ang dinala lang namin is konti lang, good for one day lang na damit. Ito yung level 5 or 5th floor information desk nila. Dito ka mag-check-in and check-out. And sa pag-check-in mo, ibibigay nila yung sling na may card na pwede mong i-access. Doon mo, gagamitin mo yon para maka-access ka papunta sa floors mo. Kasi kung wala kang card na yon, hindi ka makakapasok sa rooms mo. At para din ma-access mo yung locker, kasi nakalock yung locker, and the only thing na ma-access mo, mabuksan mo is yung card na ibibigay nila. At kapag nawala yung card na binigay nila, kailangan mo magbayad. Hindi ako sure kung magkano. So dito na yung locker. Yung locker pala na men's or women's locker ay nasa harap lang din ng bago pumasok ng mga rooms namin. So dito namin nilalagay yung mga gamit namin, mga jacket, and upon checking in, may binibigay silang towel, 2 towel, yung face towel tsaka yung malaking towel, body towel. And sa harap niyang locker ay dito meron ding salamin na pwede kang magpalit ng damit doon. Pwede ding magpalit ng damit sa shower room, kaso mababasa siya pagkatapos mong maligo. At meron din silang tsinelas na binigay, hindi free, kundi para gamitin sa loob ng rooms, at nakalagay na yan sa locker. And yung black and white na naka-attach sa pintuan, dyan isuswipe mo yung card na binigay ng information desk sa iyo, at para ma-access mo at mabuksan mo yung locker. Kasi sa mga locker na yan may mga numbers, kung anong numero yung rooms mo, yun din yung number ng locker mo. And yeah, so pag nag-check out ka na, lahat ng mga tsinelas, mga towels na binigay sa'yo, yung towels ay nakalagay sa bag. So, dapat nakalagay, pag checkout mo, dadalhin mo yun lahat sa information desk. At pati tsinelas, kung hindi mo yun nadala, kailangan mong balikan sa kung saan mo na ilagay, para ma-clear lahat, kasi hindi ka makakapag-checkout kung hindi mo na ilagay lahat yon, kasi hindi mo pwedeng i-uwi yun. At para to proof na wala kang dinalang mga gamit na galing sa hotel, ang mga things or mga bagay na binigay nila para gamitin sa'yo while nagstay ka dito sa capsule hotel na ito ay 2 towels tsaka tsinelas. Tapos sa shower room naman, meron na din silang, hindi mo na kailangan magdala ng shampoo tsaka body wash, kasi meron na silang body wash, meron din silang hair dryer. And napakaganda itong capsule hotel na ito, at first time namin na-try itong capsule hotel na ito, and na-miss ko to. And soon, pag nakakabalik kami ng Osaka, dito ulit kami mag-stay, matutulog ng one night.
Itong time na to ay winter pala, pero hindi ka mamumblema sa lamig dahil dito sa loob sobrang lakas ng heater nila, and even sa mga rooms sobrang lakas ng heater. And sa pagtulog mo, may mga buttons doon sa loob ng rooms. Kada capsule rooms, may mga buttons doon na pwede mong i-on yung fan para hindi ka ganun mainitan. And this time, nung natulog kami, nakahubad lang kami. Pero wala namang problema kasi wala namang taong basta-basta na sumilip sa rooms mo. And may shield para kada room may cover or shield. And kahit nakahubad ka or nakabra ka lang, mayroon naman silang binibigay. Mayroong blanket, parang hotel lang din. May blanket, mayroong pillows at mayroon ding foam. Meron ding foam yung higaan mo. So, very comfortable yung stay namin dito. And yung mga shower nila and toilets, marami din. So, kahit marami yung nag-check-in dito, hindi mo kailangan maghintay para ikaw naman yung sumunod na gagamit ng shower or toilet kasi marami. At very safe din dito kasi kahit saang sulok ng rooms, merong mga CCTV. And ang problema lang kapag oras na ng tulog, merong mga tao na malakas humilik kasi yung parang door ng rooms mo ay parang lang siya, window shield or parang curtains na ibabaakyat mo lang. So yun lang yung harang. Ito na pala yung kinabukasan and mag-check out na kami. Check out time namin is 10. So kailangan na naming lumabas na before 10 kasi dapat pa namin i-clear lahat, dapat i-surrender lahat yung mga gamit na binigay nila upon check-in in. So ito yung private room na may curtains na may mirror din kung saan pwede kang mag-ayos dito or palit ng damit, lalo na pag nasa mga bagahe, malalaking bagahe yung mga damit mo, so dito ka pwede magpalit ng damit. Habang inaayos ko yung buhok ko, feeling ko sobrang init na yung katawan ko kasi sinuot ko na yung winter jacket ko and dito sa loob malakas yung heater and kailangan kong isuot na yung jacket ko para wala na akong maraming bitbitin. Ito pala yung space ko, yung room ko, nasa 346 ako and nasa upper ako kasi pag sa upper mas mura and compare sa baba, pag sa baba naman mas mahal siya ng 1,000 yen. So, ito yung room ko. Hindi siya ganun kalaki, sakto lang. Pero, very comfortable naman yung pagtulog ko dito. And ito yung mga towel na kailangan kong ibigay sa front desk. And ito yung iba pang mga capsule rooms. Ayan, dami nila. And dun sa may pintuan na yun na white is yun yung shower room and toilet room. Sobrang tahimik pala dito, kaya makakatulog ka na mahimbing at hindi ka pwedeng magingay. And ayan, yung locker, bago yung rooms namin. Ayan, dito yung pwede ka magpalit, kung saan ka pwede mag-ayos. May maliit na mirror. And dito naman sa kabila, and ito yung mga lockers. Dito sa gilid naman ay yung mga malalaking bagahe, pero wala naman basta-basta na manggagalaw dyan kasi may mga CCTV dyan and nakalock din lahat yung mga bagahe nila. Syempre, kailangan. Ayan. So, malaki din itong locker area na to and meron ding trash bins. Pero may mga mababait din na hindi tinatapon yung basura nila. Ayan yung locker ko. 346. Same number doon sa bed ko. And ayan, iswipe mo lang yung card na binigay ng information desk sa'yo para maka-access ka sa locker mo.